Tanungin natin si Brother June. May paliwanag ba sa Biblia yung konsepto ng usog? Usog is more of superstition, Ate Corinne. Pero wag niyo akong pigilin ha, catechism to. Sa simbahan natin, yung pinakikita niyo kanina, evil eye, ang origin niyang evil eye na yan, galing yan, kultura yan ng Mediterranean at saka ng Middle Eastern regions. In fact, several years ago, when I was in Turkey, nakakita ako niyan at marami akong pinamili at ipinamigay ko dito sa mga kaibigan ko. Nang malaman ng exorcist, pinabawi sa akin. Ay, okay? Bakit daw? Superstition. Okay. Katulad din, yung kung tatanungin natin, yung bangkulam, yung witchcraft, yun ba'y nasa Biblia? Nasa Biblia. Kasi gawa ng diablo ang kulam. If you submit yourself to witchcraft, asahan mo ate, tatablan ka. So yung superstition na yan, sinong matutuwa dyan na ang anak mo'y palalawayan mo? Hindi mo alam kung may tuberculosis yung maglalaway. Di ba? Ang nakatatakot dito, Ate Kikay at Vanessa, huwag nating katakutan ang superstition. Tantanan natin ang superstition dahil walang basihan. Okay? Mga pamahiin, walang basihan yan. Ang katakutan nyo ay kung idemanda kayo ni Beth ng oral defamation dahil 1 hanggang 6 na buwang pagkakakulong minimum ang kinakaharap ninyo. So, baguhin natin ang ating pananaw sa buhay at isabuhay natin ang salita ng Diyos. Ate Corinne. Ayan, thank you, Brother June. Doc Camille, bakit ba sa kabila ng modernong medisina ay parang marami pa rin ang gustong maniwala sa ganito? Magkaroon sana ng pagkakataon na maintindihan nyo na tayo bilang isang nanay, kumisan pag merong mga sakit yung anak natin, lahat ng klase gagawin natin, sasabihin, ay baka may pilay, pupunta tayo sa manghihilot. Tapos, pero come to think of it, marami naman palang doktor na pwedeng takbuhan. At saka tayo, ang hilig-hilig nating makadinig lang na, uy, alam mo, nung sumakit yung ulo ko, ganito yung ininom kong gamot. Ginagaya natin kahit hindi tayo kumukonsulta. So sana maintindihan nyo, no? Sila po bilang mga doktor, nag-aral po yan, dalubhasa po yan. So sana maintindihan nyo, kinakailangan nyo rin po magpakonsulta. Meron naman po sa mga health center, bakit tayo natatakot? Kumisan yung takot na yon ang nagdudulot sa atin kung bakit tayo kumisan umiiwas sa doktor, kung bakit tayo naniniwala sa kung ano-ano. Sana maintindihan nyo rin na malaking bagay yung binibigay sa ating serbisyo ng gobyerno na meron namang mga health center. Okay. Attorney Lorna, sa Pilipinas, paano na ngayon ito? Di ba in the Constitution, you have to respect race, religion, customs, oo, di ba? So kung naniniwala sila, hindi natin pwedeng ipilit na wag silang maniwala. Kailangan respetuhin. Kasi so pagka halimbawa, Attorney Lorna, naghabla si nanay dito kay Kikay, ano ang desisyon ng korte dyan? Pag nasa korte na yan, kagaya ng mga ibang kaso, no? Ebidensya ang kailangan. At dito sa salaysay nila, intindihin natin yung konsepto ng cause and effect. Okay. Ano yung cause? Yung cause, yung bakit nagkasakitan siya. Di ba? Ang sinasabi mo, ang cause ay nausog. Tama? Yun ang effect. Cause and effect. Pero, hindi tatanggapin ng korte yan kasi dalawang klase ang ibig sabihin ng cause. Dito sa kaso mo, palagay ko, hindi natin pwedeng iabla si Beth kasi walang direct cause. In fact, sinasabi ni Beth na maraming ebidensya na baka hindi usog yon. Okay lang ang maniwala, pero kapag nakakasira ka na sa iba, doon yung linya. Correct. Pero nirerespeto namin yung paniniwala mo. Pero kapag nakakasira ka na, yun, pwede ka nang mahabla.